Filipino 4, Term 1, Week 5. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo, pag-iisa, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. Letter A, natutukoy ang mahalagang impormasyon ng teksto. Letter B, nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso o pag-iisa-isa. Letter C, nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mambabasa at konteksto o tekstong impormatibo o pag-iisa-isa. At letter D, nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o pictograph na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Unang araw. Tayo ay magkaroon muna ng isang maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin kung anong kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang. Ang unang tekstong biswal ay ito. Ano ang kahulugan ng tekstong biswal na ito? Makikita sa tekstong biswal ang letter P at ang pahalang naguhit. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang kahulugan nito ay no parking. Pangalawang tekstong biswal. Ano ang kahulugan nito? Makikita ang mga imahe ng tao na nasa loob ng kahon at sa bahaging itaas ay makikita ang arrow up and down. Ano naman ang kahulugan ng tekstong biswal na ito? Tama! Ito ay elevator, lift. Pangatlong tekstong biswal. Ano ang kahulugan nito? Makikita ang pahigang linya. Tama! Ang kahulugan nito ay no entry. Pang-apat na tekstong biswal. Makikita ang tatlong arrow na paikot. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang kahulugan ng tekstong biswal na ito ay recyclable. At panglima, ano naman ang kahulugan nito? Makikita ang isang imahe ng tao na tila ba nadulas. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang kahulugan nito ay slippery when wet. Gawin ang gawaing ito. Larawang suri. Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita. Ano kaya ang nais ipakita ng larawang ito? Narito ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang mga nakikita mo sa larawan? Narito ang halimbawang sagot. Nakikita ko ang isang pamilya na sabay-sabay na kumakain sa hapagkainan. May nanay, tatay at 2 anak. Para naman sa pangalawang tanong, ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? Tama! Ang tawag dito ay pamilya. Pangatlong tanong, anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? Narito ang halimbawang sagot. Ang pagpapahalaga ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagsasalo-salo ng pamilya ang inilalarawan sa larawan. Pang-apat na tanong, paano nagiging masaya ang isang pamilya? Narito ang halimbawang sagot. Nagiging masaya ang isang pamilya kapag nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, nag-uusap ng maayos at nagsasalo-salo sa pagkain at iba pang gawain.
Dumako naman tayo sa gawaing ito. I-connect. Isulat sa loob ng bilog ang mga salita na maiuugnay sa salitang impormatibo. Makikita sa malaking bilog ang salitang impormatibo. Ano kayang mga salitang maaari nating maiugnay sa salitang ito? Narito ang aking halimbawang sagot. Ang maaaring maiugnay sa salitang impormatibo ay nagbibigay kaalaman, makatotohanan, may impormasyon, nagpapaliwanag, nagtuturo, makabuluhan, pangkaalaman, at naglilinaw. Ito ang mga salita na maaari nating maiugnay sa salitang impormatibo. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo. Sipat eksena. Panoorin ang isang video clip tungkol sa 7 mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Bisitahin ang link na makikita sa screen. Ayon sa video clip, ang 7 mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus ay: una, hugasan ng madalas ang mga kamay. Pangalawa, iwasan ang paghawak sa mata, bibig at ilong. Pangatlo, takpan ang ubo gamit ang loob ng siko o tissue. Pang-apat, iwasan ang matatao na lugar. Panglima, manatili sa bahay kung may sakit, kahit sinat at ubo lang. Pang-anim, kung may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan mo muna ang health facility. At pang-pito, alamin ang pinakabagong impormasyon mula sa World Health Organization or WHO. Narito naman ang mga gabay na tanong ayon sa inyong pinanood na video clip. Una, ano ang pagkakatulad ng mga larawan na ipinakita sa unang aralin sa pinanood na video? Narito ang halimbawang sagot. Parehong uri ng teksto na binabasa o pinapanood upang makakuha ng impormasyon. Parehong may paksa o pangunahing ideya. Parehong nagbibigay kaalaman o aral sa mambabasa. Para naman sa pangalawang tanong, ano ang tawag dito? Ang video na ating pinanood ay tinatawag na tekstong impormatibo. Pangatlong tanong, bakit ito ginagawa? Ginagawa ito upang magbigay impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa, katulad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Basahin ang teksto na may pamagat na ang buhay noon at ngayon. Isang hapon, nagkwentuhan sina Lolo Ben at ang kanyang apo na si Mia. Ikinuwento ni Lolo na noong siya ay bata pa, wala pang cellphone at internet. Naglalaro sila ng patintero, luksong tinik at tumbang preso kasama ang kanilang mga kaibigan. Kapag may takdang aralin, gumagamit sila ng mga aklat at pumupunta sa silid-aklatan upang magsaliksik. Ngayon naman, sinabi ni Mia na gumagamit siya ng computer, tablet at internet upang mag-aral at makahanap ng impormasyon. Nakikipag-usap din siya sa kanyang mga kamag-aral gamit ang iba't ibang online na paraan. Bagamat mas mabilis at mas madali ang buhay ngayon dahil sa teknolohiya, sinabi ni Lolo na mahalaga pa ring maglaro sa labas, magbasa ng aklat at makipag-usap ng personal sa pamilya at mga kaibigan. Napagtanto ni Mia na may magagandang bagay na maipagmamalaki ang panahon noon at mayroon ding mga magagandang pagbabago sa panahon ngayon. Para naman sa pagsasanay na ito, basa unawa, ibigay ang mga pagkakaiba noon at ngayon batay sa binasang teksto. Narito ang chart, pagkakaiba noon at ngayon.
Sa unang column, isusulat natin ang noon. Sa pangalawang column naman, isusulat natin ang ngayon. Ayon sa ating kwentong binasa, noon, wala pang cellphone at internet. Ngayon naman, may cellphone, computer, tablet at internet na. Noon, naglalaro ng patintero, luksong tinik at tumbang preso ang mga bata. Ngayon, mas madalas gumamit na ng gadgets at maglaro ng online games. Noon, gumagamit ng aklat at pumupunta sa silid-aklatan para magsaliksik. Ngayon, gumagamit na ng internet upang maghanap ng impormasyon at mag-aral. Ngayon ay sagutin naman ang mga gabay na tanong. Para sa unang tanong, tungkol saan ang talatang binasa? Tama! Tungkol ito sa pagkakaiba ng buhay noong unang panahon at sa panahon ngayon. Pangalawang tanong, sino-sino ang tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan ay sina Lolo Ben at ang kanyang apo na si Mia. Pangatlong tanong, ano ang pagkakaiba ng panahon noon at panahon ngayon? Tama! Noong unang panahon, wala pang cellphone at internet kaya aklat at silid-aklatan ang ginagamit sa pag-aaral at mga tradisyonal na laro ang nilalaro. Sa panahon ngayon, gumagamit na ng computer, tablet at internet upang mag-aral at makipag-usap. Pang-apat na tanong, batay sa iyong pananaw, alin ang mga gusto mo? Panahon noon at panahon ngayon. Bakit? Narito ang aking halimbawang sagot. Mas gusto ko ang panahon ngayon dahil mas madali ang pag-aaral at pakikipag-usap gamit ang teknolohiya. Gayunpaman, mahalaga pa ring gawin ang mga mabubuting gawain noong unang panahon tulad ng pagbabasa ng aklat at paglalaro sa labas. At panglima, ibigay o ipakita mo ang natuklasang bagong kaalaman tungkol sa nabasang teksto. Narito naman ang aking halimbawang sagot. Natutuhan ko na magkaiba ang pamumuhay noon at ngayon, ngunit parehong may magagandang bagay na dapat pahalagahan at isabuhay. Ikatlong araw. Tekstong impormatibo. Ano nga bang kahulugan nito? Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan at kaalaman na maaaring makatulong sa mga mambabasa upang mas maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay magbigay ng malinaw, tumpak at detalyadong impormasyon. Para sa gawaing ito, tuklas alam, tukuyin ang layon, kahulugan at mensahe mula sa binasa, noon at ngayon. Ang layon ay ipakita at ipaliwanag ang pagkakaiba ng pamumuhay noong unang panahon at sa kasalukuyan. Ang mensahe ay ang teknolohiya ay nakatutulong sa ating buhay, ngunit hindi nito dapat palitan ang pagmamahalan, paggalang at pagkakaisa ng pamilya. Mahalaga ring pahalagahan ang mabubuting kaugalian noon habang tinatanggap ang mga pagbabago sa kasalukuyan. Kahulugan. Ipinapakita ng teksto na nagbabago ang pamumuhay ng tao dahil sa pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit mahalaga pa ring pahalagahan ang mabuting gawi at tradisyon mula noon. Para naman sa gawaing ito, alam ko, ibahagi ko. Isa-isahin ang mga pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya. Pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya. Narito ang aking mga halimbawang sagot. Pagsusuot ng face mask at madalas na paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Online o modular na pag-aaral ang ipinatupad sa maraming paaralan sa halip na palaging harapang klase.
mas madalas na paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral, pagtatrabaho, at pakikipag-usap. Pagpapanatili ng physical distancing sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang hawaan. At mas naging maingat ang mga tao sa kalusugan tulad ng pagpapabakuna at pananatili sa bahay kapag may sakit. Para naman sa gawaing ito, punuan mo. Puna ng sumusunod na talahanayan. Sa unang column, sagutin ang tanong na ito. Ano ang iyong natutuhan? Sa pangalawang column naman, sagutin ang katanungang ito. Gaano ito kahalaga? At para naman sa gawaing ito, ibigay ang dahilan bakit at paano mo naunawaan ang aralin. Para naman sa pagsusulit, bumuo ng sariling hakbang upang hindi na maulit pa ang nangyaring pandemya. Ang pamagat na gagawin ninyong hakbang ay hakbang sa kaligtasan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!